can't be serious, Grace. I am Anthony. Pero hindi ko pa rin magagawa ang plano ko kung hindi mo ako tutulungan. Nagsusumamong itsura niya habang kinakausap niya ang kaibigan na puntahan niya ito sa bahay nito pagkagaling nila ni Abby sa Pulipol Island. At anong tulong ang magagawa ko sa iniisip mong kalokohan? Hindi kalokohan to, Anthony. Kailangang isama kita sa Pulipol Island para sabihin sa lalaking may amnesia na ikaw ang asawa niya. Exactly, Anthony. At paano ka naman makakasigurong maniniwala sa yung lalaking yun? At pati na rin ang staff ng ospital kung wala ka madadalang documents na magpapatunay na asawa mo nga siya. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo, Anthony. Mayor ka, isang public official. Hindi ka nila pagdududahan kapag ikaw ang nagpatunay na kilala mo kami ng lalaking yun personally at sasabihin mo mag-asawa kami. Tila nahahapong hinimas nito ang batok, saka siya muling tiningnan. Ayoko, Grace. Mahirap yung pinapagawa mo. Please, Anthony. Huling pabor na itong hihingin ko sa'yo. What are friends for kung hindi mo ko tutulungan? Pero, sige na naman, Anthony, please. Patuloy na pagsusamamon niya habang hawak ito sa dalawang kamay. Pagkuway hinaplos pa niya ang pisngi nito. Lalong magiging komplikado ang problema mo eh. Sabi nito nang umahon mula sa kinuupuan at humakbang palayo. Ikinumpas-kumpas pa nito sa hangin ang isang kamay na pilit ipinapaunawa sa kanya ang katuwiran nito at hindi na niya igiit ang nais niyang mangyari. Hindi mo ba naisip na posibleng may asawa o girlfriend na ang lalaking yun na ngayon ay halos mamatay na sa pag-aalala at paghahanap sa kanya? Kung mayroon nga, bakit wala pang naghahanap sa kanya? Mahigit 2 linggo na siyang nasa islang yun. Napaka-remote ng Pulipol. Bibihira ang nagpupunta doon. Yung mga taong hindi tumitingin ng mapa ng Pilipinas, for sure ni hindi alam na nag-e-exist yun. Malin natin kung sa malayong lugar siya nanggaling at doon lamang itinapon. Isa pa yun, baka isang masamang tao yung lalaking yun na sinubukang isalvage o di kaya naman ay biktima ng kidnap. Sige, kung ayaw mo, wag mo na akong tulungan. Putol ni Grace sa sinasabi ni Anthony sa tono nagtatampo na. Hindi sa ayaw kitang tulungan, Grace. Iniisip ko lang maraming possibilities. Alam kong hindi mo naiisip yun dahil takot na takot kang hindi mapamanahan ni Tita Belinda. But my God, why do you have to resort to this? Malay mo kung tinatakot ka lang niya. Wala naman siya ibang tagapagmana kung hindi ikaw, hindi ba? Remember, hindi niya ako kadugo, Anthony. Kaya niyang gawin yun. Kapag sinabi ni Mama Belinda, ginagawa niya. Why worry, may pinag-aralan ka. Pwede kang tumayo sa sarili mong mga paa kung hindi ka man pamanahan ni Tita Belinda. Paliwanag ni Anthony. Pagkuway tinignan siya nito ng mataman. Hindi ko talaga mapaniwala na ikaw ay nagsasalita. Noon nga ikaw pa nagsasabi sa akin na hindi mo naman kailangan ng material na bagay na ibinibigay sa ni Tita Belinda. Bakit ngayon masyado ka nag-aalalang hindi ka niya papamanahan? Dahil hindi naman talaga yun ang kailangan ko. Gusto sana niya sabihin dito. Umahon na siya mula sa kinuupuan at kinipkip ang kanyang purse. Salamat na lang, Anthony. Pasensya na sa abala. Nakatalikod na siya na tawagin siya nito. Hindi siya lumingon pero naramdaman niya isang kamay nito sa balikat niya. Alam ko, nagagalit ka. Nito sa mababang tinig. Nagtatampo lang. Akala ko kasi naiintindihan mo ko. Pero hindi mo nga pala ako maiintindihan dahil wala ka namang alam. Walang alam tungkol saan. Matagal na natili nakatitig lamang siya rito bago siya muling nagsalita. Sa pamilya ko, ang kayamanang pinagpapasasaan ni Belinda Montreal, Anthony. Gusto ko lang bawiin ang mga yon. Kumunot ang noon nito. What do you mean? Muli siyang naupo. Anak ako ni Greg Montreal. Mahinang sabi ni Grace habang nakatingin sa marble floor ng porch. Greg Montreal? Yes, ang naging asawa ni Mama Belinda. Lumalim ang pagkakakunot ng noon nito. Tumabi ito sa kinauupuan niya. Ang mansyon, ang Montreal farm at ang iba pang negosyo ni Belinda. Nakuha lamang niya mga yun dahil sinira niya pagsasama ng mga magulang ko at ginawa niya lahat ng paraan para maagaw ang papa ko. Ambisyosa siya. She aimed to be the queen of the Montreal mansion. Anak ka sa labas ni Greg Montreal? Umiling si Grace. Ang mama ko ang unang asawa niya. Isa akong tunay ng Montreal, Anthony. Bagamat hindi pinagamit sa akin ng mama ko ang apelyidong yun, hindi lang alam ni Mama Belinda. Hindi ako nagpakilala sa kanya nang bigla na lamang ako sumulpot sa mansyon. Walang nakakaalam na anak ako ni Greg Montreal. Hindi man lang nagduda si Tita Belinda. Muli siyang umiling.
Ang alam niya, namatay ang anak ni Greg sa unang asawa nito. Pero ang totoo, nilayo lang ako ng mama ko dahil sa labis na sama ng loob sa papa ko at kay Belinda. Pagsasalaysay ni Grace sa kwentong paulit-ulit na ikinikwento sa kanya noon ni Tia Dolor. Magkakaibigan ng mama at papa ko at si Belinda Beltran. Nag-iisang anak ng mayamang hasyendero ang papa ko. Inggit na inggit daw si Belinda sa mama ko dahil ito ang niligawan ng papa ko at hindi siya. Pero nagawa niya itago yun. Kunwari kaibigan pa rin ang turing niya sa mama ko kahit na masama ang loob niya nang magpakasal ang mama at papa ko. Saglit siyang tumigil bago muli nagpatuloy. 2 years pa lang daw nakakasal ang papa at mama ko nang magkaroon sila ng matinding away. Pinagbintangan ng papa ko ang mama ko na niloko siya dahil nakita niyang kasama ng mama ko ang dating boyfriend nito, si Alan. Pero gawa-gawa lang daw ni Belinda ang gulong yun. Sinabi niya kay Alan na pinakiusapan siya ng mama ko na gumawa ng paraan para magkita sila ni Alan. Si Alan pa rin daw kasi ang mahal ng mama ko at kaya lang siya nagpakasal sa papa ko ay dahil mayaman to. Which was not true? Tanong ni Anthony na matamang nakikinig sa kwento niya. Oo, hindi totoo yun. Pero napaniwala ni Belinda si papa sa mga kasinungalingan niya dahil alam niyang seloso ang papa ko. Mahal na mahal daw ng mama ko ang papa ko. Hindi totoong nakiusap siya kay Belinda para mag-set up ng pagkikita nila ni Alan. Naging boyfriend nga ni mama ang Alan na yun. Pero galit daw ang mama ko roon dahil iniwan siya nito na makabuntis ng ibang babae. Pero naniwala ang papa mo sa kasinungalingan ni Belinda? Oo, dahil magaling gumawa ng kwento si Belinda. Kaya naman nagpunta si mama sa lugar na pinlano ni Belinda na pagkikitaan nito at ni Alan ay dahil sinabi niyang na-aksidente siya at humihingi ng tulong. Nasa isang hospital daw yun. Yun pala, si Alan na makikita ni mama doon. Buong akala tuloy ni Alan, gusto nga makipagkita ni mama sa kanya. At yun ang nakita ng papa mo. Tumango siya. Inabutan niyang hinahalikan ni Alan si mama. Hindi na siya nakinig sa paliwanag ni mama na pinuwersa lamang siya ni Alan. Umiral kasi ang pagkaseloso ni papa. Saka nalaso ng isip ni papa ng mga sulsul at drama ni Belinda. Napaniwala siya sa mga kasinungalingan ng babaeng yun. At ginawa yun ni Belinda for her own vested interest? Tanong ni Anthony. Oo, dahil sa sobrang sama ng loob ng mama ko sa papa ko. Umalis siya ng mansyon. Nagtuloy siya sa bahay ng kapatid niyang si Tia Dolor sa Calapan. Doon na niya nalaman na buntis siya. Sasabihin sana niya sa papa ko pero nabalitaan niyang umalis to. Nagpunta sa States at hindi na raw babalik. Hindi na nga niya nalaman na buntis ang mama ko hanggang sa ipanganak ako. Namatay siya ng masama ang loob sa papa ko. Lalo na mabalitaan niyang sumunod si Belinda sa papa ko sa Amerika. Mahigpit ang bili ng mama ko kay Tia Dolor na wag nang sabihin sa papa ko na nagkaanak sila. Kasama ako'y lumayo ang mama ko. Pumunta siya sa Maynila, sa mga lolo at lola ko. Ilang buwan pa lang daw ako noon. Hindi na ba nalaman ng papa mo na nagbuntis at nanganak ang mama mo? Nalaman din daw, Anthony. Nagtanong siya kay Tia Dolor pero dahil galit ang pamilya ng mama ko sa papa ko, sinunod nila ang bili ng mama ko na sabihing namatay ako ng ipinanganak. Pero nang mamatay sa isang aksidente ang mama ko ay naisip din ni Tia Dolor na dapat ay makita ako ng papa ko dahil isa akong Montreal at may karapatang makilala bilang Montreal. Dadali na raw sana ako sa papa ko pero tumanggi ang lolo't lola ko. Sila na raw kasi nag-alaga sa akin. What happened then? Interesadong muling tanong ni Anthony. Ang balak daw ni Tia Dolor, sabihin na lang sa papa ko na buhay ako at mag-aani na taon na para makita at makilala man lang daw ako. Pero eksakto namang pagpunta namin sa malaking bahay, besperas ng kasal ni na papa at Belinda. Busy na ang lahat sa preparasyon ng malaking handaan. Kaya naisip daw ni Tia Dolor na huwag nang tumuloy. At hindi ka na ibinigay sa papa mo? Noong humina ng lolo't lola ko, yun na raw sana ang gagawin ni Tia Dolor pero mahigit 1 taon pa lang daw nakakasal ang papa ko at si Belinda nang mamatay ang papa. Nahulog sa bangin ng sasakyan nito. Hindi ko rin alam kung may foul play na nangyari sa pagkamatay nito. Sa klase ng pagkatao ni Belinda, hindi imposible. Pagkatapos noon ay ilang sandaling naghari ang katahimikan. Kahit si Anthony ay natahimik sa natuklasan. So, si Belinda na naging byuda ng papa mo ang nagpasasa sa kayamanan ng mga Montreal, samantalang ikaw ang tunay na heiress? Maya-maya ay sabi nito. Tumango si Grace. Kaya habang lumalaki raw ako, naisip ni Tia Dolor na dapat lang na bumalik ako sa mansyon at bawiin ang lahat ng iniwan ng papa ko na nakuha ni Belinda dahil sa inggit, kasinungalingan at katusuhan niya. Nagawang sirain ni Tita Belinda ang pagsasama ng mga kaibigan niya para lang sa pansariling interes niya. Nailing na reaksyon ni Anthony.
Masyado siyang ambisyosa. Lumaki lang daw siya sa asyenda ng mga Montreal. Inadapt na isa sa mga trabahador doon. Kaya pala gustong masigurong sa'yo ipamana ni Tita Belinda ang lahat ng ari-arian ng mga Montreal. Yes, Anthony. At hindi dahil sa pera. You know me well. Simpleng tao lang ako. Pwede ako mabuhay nang wala sa mansyon. Nang walang hasyenda. Pero nais ko mabawi mula sa kanya naging ugat na pagsira niya sa pagsasama ng mga magulang ko. Kung hindi dahil sa kawalang hiyaan niya, dapat ay lumaki ako masaya kapiling ng mga magulang ko. Imagine, all these years, ay hindi nalaman ni Tita Belinda kung sino ka talaga. Napabuntong hininga siya. You mean, yun pala ang dahilan kaya bumalik ka sa malaking bahay at gumawa ng paraan para muling makapasok doon at maging malapit kay Belinda nang wala itong kamalay-malay na anak ka ni Greg Montreal at ng mama mo? Patuloy ni Anthony. Yun din ang dahilan kaya tiniis ko ang lahat ng ginagawa niya. Kaunti na lang at malapit na ako sa katuparan ng aking misyon. Kapag nabawi ko ang kayamanan ng mga Montreal, parang nakaganti na rin ako kay Belinda nang hindi ko na siya kailangang saktan o patayin. Kaya pala kung minsan parang feeling ko may bitterness ka kay Tita Belinda. Akala ko dahil yun sa pagmamanipula niya sa buhay mo. Now I understand. Pero believe din ako sa'yo. 12 taon ka na nagkukunwari sa loob ng bahay ng isang lihim na kaaway. Pati ang pagpapakasal kay Joaquin tiniis mo. Magawa mo lang ang misyon mo. Hindi niya dapat malamang hiwalay na kami ni Joaquin. At ang lalaki na may amnesia sa Pulipol Island ang sagot sa problema ko. Tumayo si Anthony. Okay, sige, tutulungan na kita. Sa sinabi nitong iyon ay nagliwanag ang mukha niya. Nayakap niya ito. Thanks, Anthony. Ngayon napatunayan ko talagang kaibigan kita. Pero wag mo isiping all out ang suporta ko sa gagawin mo. Marami pa tayong dapat isipin bago tayo pumunta sa Pulipol Island. Ipinakansela ni Anthony ang appointments nito. Tinawagan din ito ang kinakapatid para tanungin sa fiancé nitong doktor ang ilang detalye tungkol sa lalaking nasa ospital sa Pulipol Island. Habang sakay sila ng eroplano ay ang tungkol sa misteryoso lalaki ang pinag-uusapan nila. May nakapagsabi raw sa kanila na may nasunog at lumubog na yate sa kalapit na isla. Pero wala pa rin makasisid doon dahil sa sunod-sunod na bagyo. Malaki raw ang possibility na sakay ng yating iyon ang pasyente nila. Yun ang sasabihin natin, palalabasin nating sakay nga siya ng yate. Sabi ni Grace. Pero hindi mo pa rin ba naisip ang possibility na sinasabi ko sa'yo? Tanong ni Anthony sa kanya. Ikaw na rin ang may sabi sa akin na gwapo siya. Malamang na may girlfriend o asawa na siya. Naisip ko na rin yan, Anthony. Pero hindi ko naman siya aagawin sa asawa o girlfriend niya. Hihiramin ko lang siya ng ilang buwan. Natawa ito. Hihiramin? Ano yun, tuta? Huwag mo nga akong patawanin. Ikaw na rin ang may sabing komplikadong problema itong papasukin ko. Mabuti naman at alam mo. By this time, tsak na i-report na sa authorities ang pagkakita sa kanya. Kung ako nawawalan na ganong kagwapong husband o boyfriend, hindi na aabot ng ganong katagal bago ko siya makita. Alam mo naman napakabagal ng sistema rito sa atin. Si Nida Blanca nga, nag-death anniversary na, hindi pa rin matukoy ang tunay na pumatay sa kanya. How I wish na wala ng pamilyang lalaking yun. Sabit ni Grace na itinuon ang tingin sa labas ng bintana ng eroplano. How you wish? Paano kung meron? Malamang pati ako'y masabit sa kalokohan mong ito. Hindi naman krimen yung gagawin ko Isasauli ko rin siya sa pamilya niya kung sakaling may maghanap sa kanya. Napailing na lamang si Anthony. Tanda na hindi pa rin ito sang-ayon sa mga pinaplano niya. Paano kung biglang sumulpot si Joaquin? Nagkausap kami bago ko maisip na gawin ang pinaplano kong ito. Tiniyak niya sa akin na magtatagal sila sa Canada ng girlfriend niya. May business daw ang girlfriend niya roon at gusto nila mag-expand. Binanggit mo ba sa kanyang gustong mangyari ni Tita Belinda tungkol sa pagsasalba ng marriage niyo? Oo, gusto ko rin kasi malaman kung anong masasabi niya tungkol doon. Gusto kong pakiramdaman kung may balak pa siyang habulin ako. And what did you get? Mukhang desidido na siya makisama doon sa babae. Sabihin ko lang daw sa kanya kung kailan ko gustong i-pursue ang divorce namin. He wants his freedom back dahil gusto na niya pakasalan ng babaeng yun. So wala ka palang magiging problema kay Joaquin. Kaya nga tong naisip kong solusyon ang kumuha na magpapanggap na si Joaquin sa harap ni Mama Belinda. Pero paano kung kay Tita Belinda ka magkaproblema? Paano kung mahalata niyang hindi ang totoong Joaquin ang makakasama niya sa isla? Hindi ba sinabi ko na sa'yo nakakaaninig na nga lang siya? Hindi na raw siya gaano makakilala na tao.
What if this handsome mysterious guy regains his memory at malaman niyang hindi naman talaga siya si Joaquin Antonio? Nagkibit balikat siya. Face the consequences if ever that happens, I suppose. Pero susubukan kong kumbinsihin siya na magpatuloy sa pagpapanggap. Kahit bayaran ko na lang siya. Muling napailing si Anthony. Ngayon ko lang diskubring loka-loka ka rin pala. Mabuti na lang at hindi tayo nagkatuluyan. Natawa siya. At tila naglalambing na inihilig niya ang ulo sa balikat nito. Mas okay sana kung itong naging asawa niya. Minanipula lamang kasi ni Belinda ang buhay niya. Pero marunong talaga ang Diyos. May palagay siyang mas mabuti kung mananatili na nga lamang silang magkaibigan ni Anthony. At nagpapasalamat siyang hindi pa rin siya binigo nito. Nang marating ni na Grace at Anthony ang Pulipol Island, ay sa ospital kaagad sila nagtuloy. Here we are, makakaharap na kayo ng husband ko mo. Mahinang sabi kay Grace ni Anthony habang palapit sila sa ospital. Huwag mo nga akong panervyusin, saway niya rito. So you're nervous? Sabi ko na nga ba. Akala mo ganun lang kasimple itong kalokohang naisip mo ha? Of course, I'm nervous. Ikaw ba naman mag-claim na asawa na hindi mo naman talaga asawa at ni hindi mo nga kilala? I told you, kaya ihanda mo sarili mo sa lahat ng mangyayari dahil hindi magiging ganun kadali ang pinaplano mo. Hindi na siya nakapag-comment dahil nasa harap na sila ng ospital. Iginala niya tingin sa lawn. Nagbabaka sakali siyang makita roon na lalaki. Ngunit wala ito roon. Hindi kaya dumating na tunay niyang pamilya at kinuha na siya? Kinakabahan tanong ni Grace sa sarili. Pagpasok nila ay tinuro sila ng gwardiya sa information desk. Dalawang nakangiting nurse ang nag-accommodate sa kanila. Ay Mayor Anthony Sacdal of Kasibulan. Pagpapakilala ni Anthony sa sarili. And this is Captain Rojas. Pakilala naman ito sa bodyguard nito na nakabuntot sa kanila. Ipinakilala ito ni Anthony na nag-iimbestiga sa kunwaring pagkawala ni Joaquin Antonio. Pinakiusapan nila ito makisakay sa palabas nila. And this is my friend, Grace Antonio. Pakilala naman sa kanya ni Anthony. Malugod na tinanggap sila ng mga nurse. Hinanap ni Anthony ang direktor ng ospital. Sinamahan naman sila ng isa sa mga nurse sa pagpunta sa opisina ng direktor. Maya-maya lang ay kaharap na nila ang direktor ng ospital, si Dr. Ferdy Alvarez. Sa tansya ni Grace ay mahigit 50 anyos na ang edad nito. What can I do for you? Nakangiting tanong nito. Nagsadya kami dito dahil nabalitaan namin ang tungkol sa isang lalaking kinupkup niyo sa ospital na ito. Paliwanag ni Anthony. Yes. Naging malikot ang mga mata ni Dr. Alvarez. Halata sa paggalaw ng mga yun ang nahihiwatigan dahilan ng pagpunta nila doon. Meron nga kami pasyente rito na isang lalaki. Natagpuan siya ng mga mangingisda sa kabilang bayan sa tabing dagat at dinala siya rito dahil ito ang pinakamalapit na ospital. He had an injury in his head, a broken leg, sunog na braso at balikat at marami siyang sugat. He was almost dead nang dalhin siya rito. Natagpuan siya lulutang-lutang at nakakapit lang daw sa isang kahoy na kung hindi kami nagkakamali ay bahagi na isang nasirang bangka. Sinulyapan ni Grace si Anthony. Ginawa niya yun bilang bahagi ng pagpapanggap niyang kilala niya ang lalaking tinutukoy ng kausap nila. Bakit? Tanong nito. May hinahanap ba kayong tao? Oo, mabilis na sagot ni Grace. Ang husband ko ho. Napakunot no si Dr. Alvarez. Husband mo? Oo, Dr. Alvarez, sabad ni Anthony. Itong kaibigan ko si Grace. More than 2 weeks na niya hinahanap ang husband niya. Ano sa palagi mo nangyari sa asawa mo? Tanong ng direktor. Umalis siya para magpunta sa Aklan, aboard his yachts at ayusin ang problema ng pamilya niya sa farm nila. Hindi na siya bumalik. Nagtaka na ako dahil wala akong natatanggap na tawag mula sa kanya sa loob ng 2 araw. Tumawag na ako sa pamilya niya sa Aklan at lalo ako nag-alala nang sabihin nila sa akin hindi pa dumadating doon si Joaquin. How she wish na napakinabangan niya ang galing niya sa pag-acting. Sayang na lang ang pagiging aktibong stage actress niya noong college kung hindi siya magiging kapanipaniwala sa pagkakataong iyon. Joaquin? Ulit ni Dr. Alvarez. You mean, Joaquin ang pangalan ng lalaking nandito? Kung siyang hinahanap namin, Doc, sabi ni Anthony. Actually, kaya nagiging mahirap ang lahat para sa amin ay dahil wala siyang matandaan tungkol sa pagkatao niya. In this case is new to us. Hindi tuloy namin alam kung paano i-handle, kung kanino lalapit. Pero ipinaalam na namin tungkol sa kanya sa mga kalapit na isla at bayan. But so far, we've not been successful. He's starting to get bored.
Gusto na rin niya makabalik sa pamilya niya. May nakapagsabi nga sa amin sa kabilang bayan na may lalaking nadala rito sa ospital, kaya nagbaka sakali kami, Dok. Ano bang itsura ng asawa mo, ma'am? Tanong nito sa kanya. Bahagya siya nalito at kinabahan. Mabuti na lamang at nakita niya ang lalaki kahit sa malayo. Ngunit hindi pa rin niya ganap na mailarawan ang itsura nito. May mga dala siyang papeles, pero mga papeles yun ni Joaquin. Hindi niya naisip na baka hanapan siya ng larawan ng lalaki. Matangkad po siya. Ang masasabi ko lang, ang pinaka-asset niya ay ang expressive niyang mga mata. Hindi na niya naipagpatuloy ang pagbibigay ng descriptions nang biglang may magsalita mula sa pinto ng opisina ng direktor. Good morning, Doc. Bati ng buong buo at mala-DJ na boses na yun na parehong pumukaw sa kanila. She was stunned when she saw him, ang misteryoso lalaking walang pangalan. Ilang talampakan lamang ang layo nito sa kanya. Hindi niya akalaing ganun pala ito kagwapo sa malapitan. I'm sorry, Dr. Alvarez. Gusto ko lang sana kayong makausap. But never mind. Mamaya na lang ho, may bisita pala kayo. Sabi ng lalaki. Hindi na magawang alisin ni Grace ang tingin sa lalaki. Without exaggeration, napatunganga at napatulala na lamang siya habang nagsasalita ito. Pero agad din siya nakabawi ng maisip na naroon nga pala siya hindi para matulala sa kagupuhan at kakisigan ng estrangherong ito, kung hindi para humanap ng solusyon sa problema niya. Ang ilang saglit na pagkakatulala niya ay ginamit na niya upang pangatawanan ng kanyang palabas. Humakbang siya palapit sa lalaki. Nanatili siya nakatingala sa mukha nito. Nang makalapit siya rito ay nagmukha siyang pandak sa height niyang 5 feet and 5 inches. My God, Joaquin! What happened to you? Sambit ni Grace expression, parang sabik na sabik siya sa muling pagkikita rito. Isang hakbang pa ulit ang ginawa niya kaya lalo sila nagkalapit. And as she got closer to him, parang may kung anong kapangyarihang humihila sa pagkatao niya. Something magnetic, irresistible. Nakita niya napakunot noo ito habang nakatitig sa kanya. Pagkuway lumipat ang tingin nito kay Anthony, sa bodyguard na kasama nila at kay Dr. Alvarez. Nagtatanong ang tingin nito. Noong una hindi niya alam kung kaya niyang pangatawanan ang plano niya. Ngunit ngayon nakita na niya ito ng mas malapit. She was sure he was perfect for her plans. Medyo kapareho rin ang boses ni Joaquin ng boses nito. Ito ang makakatulong sa kanya para masiguro niya ang kanyang mamanahin kay Belinda. Kailangan pangatawanan niya ang pagpapanggap. Nasimulan na niya. There was no turning back. Joaquin, I was so scared na hindi na tayo muli magkikita. Muling sabi ni Grace nang tuluyan na siya nakalapit dito. Umangat ang mga kamay niya para haplusin ang mukha nito pero saglit siyang nag-atubili. Ano kaya magiging reaksyon nito kapag sinabi niyang asawa siya nito? Maniwala kaya ito? Paano kung ng mga sandaling yun ay biglang maalala nito kung sino talaga to? Pero naisip niya hindi dapat bigyan ng puwang ang anumang pag-aatubili at isipin. Ang importante ay mapaniwala niyang asawa ito at mapagpanggap niya bilang si Joaquin. Pilit na pinalis ni Grace ang kaba sa kanyang dibdib bago tuloy ang hinaplos ang pisngi nito. I was so worried about you. Sabi niyang pinaghusay ng husto ang acting. Hindi niya dapat bigyan ng kahit katiting na puwang para magduda ito at si Dr. Alvarez. Naglitawan ng mga gatlasan noon ng lalaki. Inaasahan na niyang magtataka ito. Pero bago pa nito masabing hindi siya kilala nito, ay dinagdagan pa niya ang drama. Niyakap niya ito. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa matigas na dibdib nito. Hindi niya magawang ignorahin ang kakatawang pakiramdam na nadama niya ng madikit ng katawan niya sa katawan nito. Oh my, he has a muscle chest and a flat abdomen. He's sexy. Pero naramdaman niya ang marahang paglayo nito mula sa pagkakayakap niya sa kabahagyang umatras. I don't understand. Nalilitong sabi nito. Are you sure he's your husband, Mrs. Antonio? Tanong sa kanya ni Dr. Alvarez. Yes, Doc. Si Anthony na ang sumagot. Siya ang husband na hinahanap ni Grace. Asawa? Maang na tanong ng lalaki. Yes, sabi ni Dr. Alvarez. This young woman here is looking for her missing husband. May nakapagsabi sa kanila tungkol sa iyo at nagbabaka sakali sila. Siya ang asawang hinahanap ko, Doc. Aniya sa direktor. Ipinaalala sa kanya ni Anthony habang papunta sila sa Pulipol na unang dapat niyang makumbinsin na asawa niya ang estrangherong lalaki ay ang in charge ng sarili sa ospital dahil hindi naman kilala ng lalaki nito kaya mas madali itong papaniwalain. You mean you're my wife? Muling tanong ng lalaki sa kanya. Oo, Joaquin.
Hindi mo ba ako nakikilala? Iling ang naging sagot nito. I'm Grace. Mrs. Antonio, yun nga ang problema ngayon. He might have suffered severe shock o kaya'y maaaring nagkaroon ng damage sa memory membrane niya. Kaya ang sarili niya hindi niya kilala. Pero ayon sa pagre-research at pagtatanong ko sa kaibigan kong espesyalista, anumang oras daw ay may maalala na rin siya. And gradually, everything will be back to normal. Tinitigan niya ang lalaki. Kunwari hindi siya makapaniwala sa mga narinig at bigla siyang nalito. My God, do I really know you? Nalilito pa rin tanong nito sa kanya. Yes, ako ngang asawa mo eh. May nasunog na mga bahagi ng katawan niya nang matagpuan siya. Parang may kung ano ring matigas na bagay na tumama sa noo niya. Ang speculation namin ay sakay siya ng nasunog na yate. Are you sure I'm your husband? Muling tanong na lalaki sa kanya. Tumango si Grace habang nakatitig dito. Oo, you are Joaquin Antonio. Bakit tayo mo maniwala? Mapaniwala kaya ni Grace ang binata na asawa siya nito? Maging pabor kaya kay Grace ang pagkakataon para maisakatuparan niya ang kanyang mga plano? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.